sa ating pag-aaralan at sa Sunday na pag-aaralan po natin yung The Grace of God at pag-aaralan po natin last Sunday na yung kaligtasan natin ay sa biyaya ng Diyos, yung ating pagiging born again ay sa biyaya ng Diyos, at yung sa mga bagay na ginagawa natin ay sa biyaya ng Diyos, at yung magkaroon ka ng ministeryo sa iglesia o sa church ay isang biyaya ng Diyos. So, ang pag-usapan natin ngayong umaga ay ang purpose of the gospel. Kasi yun, napag-usapan nga po natin last Sunday na ang pagiging born again ay solely the work of the Holy Spirit at wala pong kinalaman ang gospel, no? Na katulad ng ating mga nakapag-alaman sa mga nagdaang panahon. Pero sa ating pag-aaral, sa ating pagsaliksik, ang gospel po ay mayroong gawain at mayroong siyang purpose, at yun po ang pag-aralan natin ngayong umaga. So, unang-una po, ang gospel po ay ito yung mga salita ng Diyos na alam natin na isinulat para po sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano at sa mga born again na po, no? At yan po ay na-preach ko na po, yung pamagat nun ay para kanino ay sinulat ang banal na kasulatan. So, na-preach ko na po yon, at kung gusto nyong mapakinggan ay po din yung i-review yung aking pangangaral, no? At doon malalaman na ang salita ng Diyos ay isinulat para po sa mga born again na, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, no? So, ngayong umaga, focus po tayo doon sa purpose of the gospel para maintindihan po natin bakit ho ba nangangaral tayo, bakit may mabuting balita na dapat iparating sa mga tao, at sino yung mga taong dapat paratingan ito upang makarinig ng gospel o mabuting balita. So, number one, the gospel deliver the believers from the practice of sin. So, sa una pa lang, makita po natin na yung gospel po ay sabi doon, deliver the believers, mga mananampalataya. Saan po? Sa mga nakasanayang kasalanan. Sapagkat ang isang born again, isang mananampalataya, kahit po sila ay born again, mayroon po silang nakasanayang kasalanan na dapat pong mawala po sila doon. At yun po, ang ginagamit po ay ang salita ng Diyos. Kung makita po natin dito po sa sulat po ni Apostol Pablo sa Book of Romans chapter 1 verse 16, ano po yung sabi ni Apostol Pablo po dito, mga kapatid? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So makita po natin ang sulat ni Apostol Pablo doon po sa mga taga-Roma na hindi daw po niya ikinahihiya ang mabuting balita ni Kristo, sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos. Yun, kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isang sumasampalataya. Ibig sabihin, yung mga sumasampalataya, mayroon pa po silang dapat maligtasan. Yun po yung tinatawag na temporal salvation. Ano po yung temporal salvation? So, para po sa mga nakikinig po natin, mayroong tinatawag na eternal salvation, mayroong temporal salvation. Yung eternal salvation, solely it is the work of God. Yung temporal salvation, ito ay resulta ng pagsunod natin sa Diyos. Yung maligtas ka sa maling doktrina, maligtas ka sa maling pamumuhay. Temporal salvation po yon, mga kapatid. At ang mga mananampalataya lamang ang makakagawa nun. Pag hindi born again, hindi Kristiyano, hindi na born again through the power of the Holy Spirit, hindi magagawa yon na talagang makaresponse doon sa mabuting balita. So kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya. Yon. So kaya tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya, dapat hindi natin ikinahihiya. Ano yung hindi ikinahihiya? Tulad ni Apostol Pablo, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, yung salita ng Diyos, dapat hindi natin ikinahihiya ito, mga kapatid. Yon. Kaya minsan na pupunta sa church, wala man lang dala, no? Walang dalang Bible. So ang daming Bible, no? Tingnan mo sa bahay mo, ang daming Bible mo, pero wala kang dala. Parang ikinahiya mong dalhin.
So, tandaan po natin, pwedeng malubat yung cellphone mo. Pwedeng masira ang cellphone mo na nandun yung nakalagay yung Bible. Pero pag ang Biblia, ganito ang hawak mo, dala mo, hindi ka agad masisira. Kasi hindi ito nalulubat. Hindi tulad ng cellphone, pag nalubat at dala mo sa church, paano ka pa makakabuklat ng makakasabay sa mensahe, sa salita ng Diyos? So, ini-encourage po natin, bawat Kristiyano, mananampalataya, kung kayo po ay may Biblia man lang sa bahay, mas magandang dalhin at buklatin sa pagdating po sa fellowship, sa church. Yon. Kasi pag na-brown out yung cellphone nyo, paano kayo makakabasa ng Bible? Makikinig lang po kayo. So, ano po, yung sabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world. Yun. Ano yung sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong makiayon sa mundong ito. Sinong sinasabihan ni Apostol Pablo? Yung mga mananampalataya sa Roma. Hindi niya sinasabihan yung hindi mananampalataya. Ang sinasabihan po niya yung membro ng iglesia doon po sa Roma. Na ang sabi ni Apostol Pablo, be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga mananampalataya sa Roma, na kailangan daw ay magbago tayo. Yung pag-iisip natin, siyempre, yung pag-iisip natin bilang born again, dapat yung pag-iisip natin ay pag-iisip na makalangit, mga makabag na mabuting bagay. Yun, wag na tayo mag-isip ng mga negative. Yung mga negative na nagre-resulta sa atin para manlupaypay, manghina. Yun. Kailangan tayo po ay ang pag-iisip natin, especially yung Word of God. Sabi ni Apostol Pablo, and be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind. Yon. Ano yung marirenew yung mind mo? Kapag palagi ka nagbabasa ng Bible, nakikinig ka ng salita ng Diyos, doon lang marirenew yung mind mo. That you may prove what is that good? Paano mapoprove yung kung ano yung mabuti? Ano yung katanggap-tanggap at perfect will of God kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? So mapoprove mo lang yon kapag ikaw ay may focus na saliksikin ang banal na kasulatan. Kaya sabi doon sa Ephesians 4:15, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So yung kalaguang espiritual ay magagawa lang po natin kapag nalaman natin yung katotohanan. At ang katotohanan po ay wala po sa mga chismisan. Nasa katotohanan, nasa banal na kasulatan ang katotohanan. Kaya din sabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. So, doon po lang sa number 1, na sabi ni Apostol Pablo, the gospel deliver the believers from the practice of sin. Kasi tayo, from the time na tayo isinilang, ay nandun na po, nagpa-practice na po tayo ng kasalanan. At ang instrumento sa mga born again, sa mga believer, sa mga anak ng Diyos, para yan ay mawala, para yan ay unti-unting maalis sa ating practice, ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. So, tingnan po natin yung specific terms that the gospel delivered the believers. Tingnan natin sa Acts 26 verse 18, no? Ano yung sabi doon sa Acts 26:18? To open their eyes, yun, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ayun, kayo na mga sinabi ng Biblia para mabuksan daw yung kanilang mata at manumbalik sila mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Yon. Kasi tayo po, dati, namumuhay tayo sa kadiliman, di ba? Nung hindi tayo born again. Hindi natin alam yon kasi nature ho talaga natin yon na mamuhay sa kadiliman. Pero nung tayo na born again, through the
power of the Holy Spirit, mayroong instrumento ang Diyos para tayo mapalaya doon sa mga maling ginagawa natin. Yun yung salita ng Diyos, yun yung instrumento para unti-unti tayo ay makapamuhay ng ayon sa kaliwanagan. Ang sabi doon, and from the power of Satan unto God. Yun, tayo nasa power of Satan dati. Pero nung tayo na born again through, unti-unti natin na nakikita natin yung liwanag na dapat talaga tayo maglingkod sa Diyos na at ang instrumento niya ay yung banal na kasulatan o yung salita niya. Na ito yung maging gabay natin, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Yon, makita natin, no? Binigyang din doon ni Apostol Pablo. Ano yung binigyang din niya doon sa verse 18? It delivers them from the ignorance, ano yung sabi doon? It delivers them from the ignorance to understanding. Ayon. Nung naging dati, ignorante tayo, no? Pag tinanong tayo, alam mo bang may Diyos? O, alam ko. Pero hindi natin maipaliwanag kung yung pagkaalam natin. Sapagkat malalaman lang natin yung pagkaunawa through the word of the Lord. Yon, sa pamagitan ng salita ng Diyos, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya nga, di ba, kung matatanda natin, dito po sa 2 Timothy, chapter 3, verse 16, yun ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na sabi doon sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Wala ka nang hahanapin sa Biblia, nandito na po lahat. Yung iba naghahanap pa ng ibang mga babasahin, naghahanap pa ng ibang mga revelasyon, naghahanap pa ng ibang mga pangitain. Samantalang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na ang banal na kasulatan ay sufisyente. Sabi, ulitin nga natin, all scripture is given by inspiration of God, is profitable. Number 1, for doctrine. Ano yung doctrine? Aral, doktrina, prinsipyo. Yon, dito tayo kukuha ng mga doktrina. Hindi tayo kukuha sa mga sabi-sabi ng tao. Hindi tayo kukuha sa mga pilosopo. Kukuha tayo ng mga doktrina, aral, prinsipyo na ating paninindigan dito po sa banal na kasulatan. Ano pa yon? Sabi doon, doctrine for instruction, for correction, for, apat ang sinabi doon ni Apostol Pablo na gamit ng banal na kasulatan, at hindi natin makikita yon sa labas. Makita natin yon sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ulitin nga lang po natin yung apat na yon, no? Maganda po, sabi doon, all scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, yon, pagtatama, yon, instruction in righteousness. Yon, righteousness ang ituturo, i-instruct, i-correct pamagitan ng mga righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Yon, ito po yun, no? Yung mga tao daw ng Diyos ay para maging perfect, maging ganap, furnished sa lahat ng mga gawa na mabuti. Hindi ka magkakaroon ng gawang mabuti pag hindi ka nanatili doon sa salita ng Diyos. Yun po, ito po yung instrumento ng Diyos, mga kapatid. So, ano po yung binigyang diin dito po sa book of Acts chapter 26 verse 18? It delivers from Satan's power. Yun, alam naman natin si Satan may power pa rin, oh. That stranglehold upon their understanding as a resource in the truth that equip him. Marami yung pakana si Satan, mga kapatid, na minsan, kahit Kristiyano, madadala kapag hindi po equip sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against in the wiles of the devil. So may wiles of the devil. May mga gawa ang kaaway, mga kapatid, na kailangan pag-ingatan natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, put on the whole armor of God. Ano yung whole armor of God? Diniscuss po yan ni Apostol Pablo dito po sa Ephesians, no?
Isa-isahin nga po natin, hindi lang natin bibigyan ng masyadong habang yun. Pero kailangan natin maintindihan, ano ba yung whole armor of God na dapat natin isuot para makalaban tayo sa gawa ng kaaway. Sabi po ni Apostol Pablo, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Tapos sabi niya sa 18, praying always with all prayer and supplication and the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Yon, kita mo mga kapatid, no? Kapag suot natin yon, hindi makaka-penetrate yung gawa ng mga masasama. Bakit to nakaka-penetrate? May kulang. Baka suot mo lang yung 3 baluti, pero the whole armor. Kaya sabi doon, put on the whole armor of God. Hindi isa, hindi dalawa. Ilan ho yun? Yung buo. Yun, hindi lang magsusuot ka ng helmet. Di ba, yung mga nagmumotor ho mga kapatid, dapat talaga kumpleto. Hindi lang kang may breastplate talaga. Para kasi hindi lang naman ulo ang pag-ingatan mo eh. Paano yung paa mo? Paano yung dibdib mo? Paano yung mga kamay mo? Kaya nga 'di ba, pinapasuot ng Diyos. Sa spiritually speaking, dapat talaga pag-ingatan lahat ng aspeto ng buhay para tayo, yung kalaban, hindi makapenetrate. Yon. Tinan po natin yung James chapter 4 verse 7. Sabi ni Apostol Santiago, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. So unang-unang gagawin natin, magpasakop sa Diyos. Yung submission. Kasi para ang pag-usapan natin sa number 1 the gospel deliver the believers from the practice of sin. Ay sabi ni Apostol Santiago, submit yourself, magpasakop daw sa Diyos. Labanan ang dyablo at siya ay tatakas sa inyo. Galabo, tatakas. Ay paano tatakas? Unang-unang gagawin ng Kristiyano, magpasakop sa Diyos. Pag hindi ka nagpasakop sa Diyos, hindi tatakas yung dyablo. Baka mawili pa sa iyo. Baka matuwa pa sa iyo. Kailangan magpasakop muna tayo sa Diyos mga kapatid. Submission ay napakahalaga. Magpasakop sa Diyos. Yun po yung pinakamahalagang bagay. So ano pa? 1 Peter 5:9, ano po yung sabi ni Peter? Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Yun. Whom resist is steadfast in the faith. Nagpakatatag tayo sa pananampalataya. Anong pananampalataya? Yung aral, yung gospel, yung natutunan ng mga itinaguyod ng unang mga magulang natin. Na sinabi mismo na ating Panginoon. Diba? Sabi nga ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 28 verse 20, mga itinaguyod na pananampalataya mula kay Kristo, mga apostol at yung mga sumunod na mga henerasyon sa unang siglo. Tingnan natin sa Matthew chapter 28 verse 20, na sabi ng Panginoon sa mga unang alagad, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yon. So, yun yung punto mga kapatid. Yung ating basihan, yung ating foundation ay foundation na kailangang nakabase doon sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya dito po sa Ephesians chapter 2 verse 20, ito po yung sabi ni Apostol Pablo. Ano po yung sabi niya? Which 20 na sa Ephesians 2:20, in are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Yon. So wala tayong ibang basihan para sa ating pananampalataya, para mawalayo tayo sa kasalanan, kundi ang banal na kasulatan. Ito yung magbibigay paraan sa atin. Yon. Siyempre sa tulong ng Diyos. Yung submission.
Kaya nga, di ba, sabi natin Panginoon, dito po sa John 15:7. Tinan po natin yung, siyempre, yung pinakanteksto ko sa nito, yung abiding in Christ, no? John chapter 15, verse 7. Sabi ng ating Panginoon sa 7, if you abide in me, in my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Yon, pag mananatili daw kayo sa akin, sabi ni Kristo, at ang salita ko'y mananatili sa inyo, anong sabi niya? You shall ask, humingi kayo, what you will, anong ibig nyo, and it shall be done unto you, at ipagkakaloob sa inyo. So hindi hingi ng hingi, pero hindi mo naman magawa yung gusto ng Diyos. Gusto mo puro hingi. So conditional ang blessing dito sa mundo, mga kapatid. Yung eternal blessing, ginawa na po ng Diyos yun. Pero yung temporal blessing na dapat nating makamtan, conditional po yun sa mga Kristiyano at mananampalataya. So sunod po, ano po yung sunod natin? Sa letter C, it delivers them from the pressing bondage of guilt. Yon. It delivers them from the pressing bondage of guilt. So alam naman natin na tayo ay mayroong mga naitatagong mga guilt, mga kasalanan, no? So sabi ng Romans 5:1, wherefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun. So nag-iisa lang po yung paraan, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Bakit to? Ang ating Panginoon, siya yung Prince of Peace. Kapag wala ka sa Panginoon, wala kang kapayapaan. Kaya yung abiding in Christ, napaka-importante, mga kapatid. Kaya yung mabuting balita, bakit tayo nangangaral? Para ipaalam sa tao. Sinong tao yon? Yung mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga born again na. Yun, hindi ito para sa mga patay. Ang gospel po ay hindi po para sa mga unbelievers. Kasi kaya nga unbelievers Paano ba mananampalataya? Unbelievers nga po, no? So, pag sinabing patay, tinan po natin yung spiritually, yung mga hindi born again, ano yung condition nila? Tinan po natin yung 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Pero simulan natin sa 13, mga kapatid, para sabi doon, simulan natin sa verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Yon, kino-compare yon, spiritual to spiritual But the natural man, ito po yung natural man, ito yung mga hindi born again. Receive not, hindi raw tatanggap ng mga bagay, the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, ito po, no, yung pangangaral para po sa mga born again na. Hindi, ang pangaral, hindi po ito para sa mga natural man. Kasi sabi ni Apostol Pablo, walang halaga sa kanila yung pangangaral. Bakit to? Sabi doon, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Hindi nila talaga tatanggap at walang kabuluhan sa kanila, walang halaga sa kanila yung mga salitang maririnig nila at hindi nila ito maiintindihan. O dapat maborn again muna sila. At paano maboborn again? Tulad ng pinag-usapan natin nung last Sunday, sa biyaya ng Diyos ho yun. Hindi ho sa kakayanan, hindi sa desisyon niya, hindi sa desisyon ng pastor, hindi sa desisyon ng tao, kundi sa desisyon ng Diyos. Yun, hindi na natin uulitin, pero yun, kung gusto nyo malaman, balikan lang po nyo yung preaching ko last Sunday, yung The Grace of God, kung paano malawak ang biyaya ng Diyos. So ano po? Sabi doon, it delivers them from life of lonely selfishness into warmth of Christian fellowship with other believers. Yon, minsan tayo pag nagsusulo sa buhay, nagsusulong Kristiyano, pag nasa bahay lang tayo, wala akong ka-joy doon, mga kapatid. Kaya nga yung fellowship, napaka-importante yun Kaya nga 'di ba sa Hebrew 10:25,
Ito yung pinakasabi doon sa Hebrew. Siyempre, sinasabi ito ng salita ng Diyos. Nasabi ni Apostol Pablo that forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yon. Huwag daw kaligtaan ng pagtitipon. Kasi sa pagtitipon, di ba, kapag tayo namimiss natin yung dinner fellowship, lunch fellowship, namimiss natin yung fellowship, dahil na doon yung kagalakan nararamdaman natin. Kasi kung nagsusulo ka, kahit napakatatag mo, hindi mo maramdaman talaga yung talagang enjoyment eh. Siyempre, enjoyment nasa Panginoon. Pero yung enjoyment para sa makasama mo, maka-fellowship yung mga Kristiyano, wala. Bakit? Minsan nakakausap mo mga unbelievers. Nakakausap mo, hindi naman Kristiyano. Paano ka magkakaroon ng totoong enjoyment doon? Yun, ang kailangan natin mga kapatid, kapag dumating yung sandali na pwede na tayong mag-fellowship, pwede na tayong mag-face-to-face worship, huwag samantalahin natin. Huwag tayong a-absent sa mga gawain ng Panginoon. Kung may pagkakataon, di ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, dito sa Galatians chapter 6, tinan po natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, chapter 6, verse 9, ano pong sabi niya? Let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. O, di ba mabuti yung magbasa ng Bible, mabuti yung dumalo sa pagtitipon, puro mabuti yan eh. Mabuti yung tumulong sa gawain ng Panginoon. Tumulong sa kapwa mananampalataya. At yan, sinabi din po ng Biblia, mga kapatid. Ano sabi sa verse 10? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yon. So, yun po yung mga bagay na dapat maintindihan natin na through the gospel, nalalaman natin lahat yan. Kasi pag walang mababasa tayo, hindi tayo mai-inform, paano na tayo mga kapatid? Born again lang tayo, pero namumuhay pa rin tayo sa kamunduhan kasi walang nag-inform sa atin, walang kaalaman tayo tungkol sa mga bagay na prinsipyo ng Diyos. So, sunod po, the gospel informs the mind, instruct the understanding. Its purpose is to illumine. Yon, ipaunawa. Yon. Gospel informs the mind, yung kaisipan, and instruct the understanding, yung kaalaman natin, no? Minsan, napakalimit yung kaalaman natin. Halimbawa, sinabi mo, ano ba ang pagkakilala mo sa Diyos? So, pag tinanong mo isang tao, ang pagkakilala ko sa Diyos ay iisa ang Diyos. O lahat naman naniniwala, iisa ang Diyos. O may mga naniniwalang marami ang Diyos. Pero alam natin, mga kulto yon, mga talagang maling paniniwala yon. Pero sa isang Diyos, maraming nagdidebate pa rin. No? Maraming nagpapaniwala na ganito, ang isang Diyos ay si ganito, ang isang Diyos ay si ganito. So yun yung paniniwala na kailangang resolbahin through the word of the Lord. Yon. At kailangan mabaybay po natin through biblical tsaka historical. Kasi minsan, sasabihin sa'yo, gamit namin, Biblia. So, Biblia sa Biblia, naglalaban-laban. Kaya nga, pag nanonood kayo ng mga debate, minsan talagang parang napupunta na dun sa away, sa personalan. Samantalang ang Biblia, nagtuturo ng katotohanan. Pero yung mga pag nagdidebate, ayun, parang yung salita ng Diyos nawawalang halaga na po mga kapatid eh. Yun, kaya nga tayo hindi tayo umiiwas sa debate. Pero may debate hubang ang naging conclusion kapayapaan, kaguluhan nga po eh. Minsan nagbabarilan, nagsusuntukan, minsan nagpepersonalan. Mas maganda ibigay mo yung aral mo sa akin, ibigay ko yung aral ko sa iyo, pag-aralan mo. Ngayon kung hindi ko matanggap yung aral mo, wala na. Kung hindi rin matanggap yung aral ko, anong problema doon? Bahala na si Lord, ipag-pray natin, nanawa, isa sa atin, kung mali ako, itama ako ng Diyos. Kung mali ka, itama ka rin ng Diyos. Yun, ganun lang yun. Kasi kung magdidebate tayo maghapon, anong conclusion nun? Kung mayroon ka ng malalim na pundasyon at mataas pa ang pride, ayaw mong magpasakop sa katotohanan,
Ganun ho yun. So, kailangan po tayo ay nandun dun sa purpose na maunawaan. Siyempre, ang nagpapaunawa sa atin? Through the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagpapaunawa sa atin, nagbibigay liwanag dun sa mga salitang ating mababasa. Sabi doon sa Psalms 119 verse 130, the entrance of the words give it light. It give it understanding to the simple. Yun, kahit simple. No, kaya alam naman natin si Peter, walang mga pinag-aralan niya, mga mangingisda po 'yan eh. Pero ginamit ng Diyos. Iba-iba hong mga tao ang ginamit ng Diyos na para iparating yung salita ng Diyos. So hindi namimili ang Diyos na kung sino ang kanyang padadalhan ng salita ng Diyos. No, hindi niya sinasabing pag marunong ka, magaling ka, ikaw 'yon. Yon. Pag ginusto ng Diyos na siya, kahit wala hong pinag-aralan o kahit may pinag-aralan, may mga doktor, may propeta, may hari, so nasa kanya po yon. Hindi po siya namimili ng mga kondisyon, ng mga kalagayan, ng mga may pinag-aralan, mga matataas, mayayaman. Kundi kung gusto niyang piliin ka, anuman yung kalagayan ng taong yon, ay pipiliin ka ayon sa gusto niya. Ayun po, ano po sa dito? 2 Timothy chapter 1 verse 10 is now manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Yon, sa pamagitan ng gospel, nalaman natin na si Kristo namatay, inilibing at nabuhay. At mula siyang babalik. Kasi kung wala hong gospel, wala ho tayong nabasa, alam lang natin, dumating si Kristo, balibalita, chismis. Alam naman ang chismis pag yung salita, isang salita, sa dulo, 10 salita na yun eh. So, mabuti na lang, ang Biblia ay hindi ho talaga chismis. Talagang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, hindi ho nagbabago. Ang salita ng Diyos, ganun pa rin ang nakalagay. Kung si Kristo'y namatay, nilibing, nabuhay at babalik, yun po yung nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Di tulad ng mga chismis, baka si Kristo nabuhay, hindi na babalik. Kasi may mga naniwala, walang resurrection eh. Walang second coming. May mga samahan na hindi naniwala na magkakaroon ng pagkuha ang Diyos sa mga Kristiyano. Mananatili na raw dito sa mundo. Dito raw mamumuhay yung mga ililigtas ng Diyos. I-restore daw ng Diyos ang mundong ito. Ay malayo po sa banal na kasulatan yon, mga kapatid. Okay, so tingnan po natin, the gospel is the instruments of conversion. Yon, sa conversion, pag sinabing conversion, ito yung ang born again kasi hindi talaga naman automatic na converted dyan sa tamang aral. Yon. Talagang mahabang baybayin po yan, mga kapatid. Kumbaga, tulad ko, no? Ako ay maraming napagdaanan na mga relihiyon. Nung nalaman ko yung ganitong aral about doctrines of grace, medyo mahabang panahon bago ko na tanggap. So, conversion ang tawag doon. Pero, kapag ikaw ay nagmamahal sa salita ng Diyos, sign na born again ka na. Yung conversion na lang ang kulang. Kaya, sa sunod, pag-uusapan natin yung ano ang pagkakaiba ng born again at saka conversion. Kasi yung iba, yung conversion saka born again, iisa daw po yun. Hindi po, magkaiba po yun, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 4 verse 15, for thou you have 10,000 instructor in Christ, you have not begotten you through the gospel. Yun, yung sabi ni Apostol Pablo. Tapos sa 1 Timothy chapter 1 verse 2, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from the God our Father in Jesus Christ our Lord. Tapos sa Titus chapter 1 verse 4, to Titus, my own son, after the common faith, grace, mercy, and faith from God the Father and the Lord our Savior. Tapos sa 1 Thessalonians 2:7, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children.
1 Thessalonians 2:11, as you know, how exhorted and comforted and charged every one of you as a father that his children. So ano yung punto dito, mga kapatid, no? May instrumento ang conversion. Yun, kaya mga, di ba? Kaya nga may mga nangangaral po sa atin. Kaya nga may preaching of the word. Ano ho ba yung purpose kung bakit may ibinigay po? Tingnan po natin yung Ephesians, no? May mga napag-aralan natin last Sunday yung pagmiministeryo o pagtawag sa isang iglesia o sa isang church na manggagawa ay biyaya po ng Diyos yun eh. Tingnan natin yung Ephesians chapter 4 verse 11. Anong sabi po ni Apostol Pablo po doon, mga kapatid, no? Sabi doon sa verse 11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ano ang purpose? For the perfecting of the saints. Yun yung purpose kung bakit ibinigay yung mga pastors, yung teachers, yung mga nagpapastor, yung mga nagtuturo. For the perfecting of the saints, number 1 po yon. Number 2, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yun yung purpose ng mga nagmiministeryo. Hindi purpose niya para magpasikat, magpayaman. Kasi minsan nasa ministry, may purpose din yung iba eh. Yung mga ibang mga relihiyon na naglalakihan, tatlo yung purpose nila. Ano yung tatlong purpose nila? Magkaroon ng power, magkaroon ng money, at magkaroon ng tinatawag na popularity. Power, money, and popularity. Hindi po, dito po, tatlo rin po yung purpose kung bakit ibinigay yung pastor, for the perfecting of the saints, for the preparation of the ministry, or for the edifying of the church. So magkaiba po yun. So dapat tayong mga ginagamit ng Diyos, ang purpose natin ay hindi yung magpayaman, hindi maging popular, hindi maging yung power. Kasi pag marami ka ng nasasakupan, marami ka ng mission, abay, may power na yung pastor eh. Ilan na yung sakop mong pastor? 10, 20, 50, 100. Abay, may power na. Kaya tayo, bawat local church is independent. Pag sinabing independent, autonomy. Yon. Ano yung ibig sabihin ng independence? Self-governing, self-supporting, and self-propagating. Yun po yung independent. Wala hong hierarchy. Wala hong nagsusuporta na magdidikta doon sa local church. Dapat ganun po ang aspeto ng isang local church eh. Ngayon hindi. Kung ano yung dikta nung nasa taas, lahat po yun. Luzon, Visayas, Mindanao, whole world, kung ano yung dikta ng leader. Hindi po. Si Apostol Pablo, sumusulat po siya, i-encourage lang po. Pero hindi dinidiktahan yung bawat lokal. Lokal ng Roma, lokal ng Corinto, lokal ng Efeso, Colossian, Thessalonian. Hindi po niya dinidiktahan. Ini-encourage lang po niya. Iba ho ngayon eh. Mga churches ngayon, dictatorial government ang ginagamit. Tayo po mga kapatid, kung ano yung gusto ng Diyos, yun po yung sinusunod po natin. So, tingnan po natin yung sunod, sabi ni Apostol Pablo, the gospel, dito sa gospel is God's means giving hope, joy, in peace to the soul. Yon. Yung gospel daw ay nagbibigay po ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan sa kaluluwa. Yon. Siyempre po, ang tinutukoy dito, mga Kristiyano, mga mananampalataya. Tingnan po natin ang Romans chapter 15 verse 13. Sabi daw, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Yun. The God of hope. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-asa. Hindi po siya Diyos ng walang pag-asa. Kaya kapag may Diyos ka, napakalaki ang pag-asa mo.
Sabi doon, now the God of hope fill you with all joy. Yun, joy. Pag sinabing joy, one of the fruit of the Holy Spirit is joy. Dapat ito'y nararamdaman ng lahat ng Kristiyano, lahat ng born again. Kapag wala ka ng joy, dalawa lang po yan mga kapatid. Baka hindi ka nga born again o baka nasa karnalidad ka na, nasa pamumuhay ka na nakasalanan. Kasi ang joy pwedeng medyo mawala yan mga kapatid. No? Kaya sabi ni David, restore unto me the joy of my salvation. Kapag nawala na po yung joy of salvation mo, abay, magpakumbaba ka na sa Diyos. Hilingin mo na, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Baka nandun ka na sa kasalanan. Baka namumuhay ka na sa kamunduhan. Baka nalalayo ka na sa Diyos. Baka ang oras mo, ang buong pagkatao mo ay nagugol na dito sa kamunduhan. Dapat nababalansin po natin ang buhay natin, mga kapatid. Hindi yung puro pera ang isip natin. Ang pera po mahalaga, pero sabi nga ni Apostol Pablo, tinan po natin ang 1 Timothy chapter 6. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Sa sulat po ni Pablo sa isang ministro, yun, lalo na po sa mga ministro, sa mga nagpapastor. Ano po yung sabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 hanggang 10. Ang sabi doon, but they that will be rich fall into temptation and a snare and into many follies and hurtful lusts which drawn men into destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Yun, many sorrows. Kapag minahal mo ang pera ng higit sa Diyos, maraming kalungkutan ang darating sa atin, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo. Yun, maraming sabi doon, for the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. So lahat ng kasamaan nag-uugat sa pagmamahal sa pera. Pera pa nga kapatid, which will some. Yun, ang iba daw ay coveted after, naging gahama na. They have erred from the faith, nalayo na po sa pananampalataya, and further themselves through with monosorrows. Yon, nagkaroon na po sila ng maraming kalungkutan. Ano yung maraming kalungkutan na yon? Yon, so alam naman natin ang pera, marami nagagawa. Pero ito yung sabi ni Apostol Pablo, but thou, man of God, flee these things, lumayo ka dito, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Yun yung sabi ni Apostol Pablo. Hindi lang tayo namumuhay para po doon sa pansarili lamang. Kaya dito makita natin na pag mayroon tayong Diyos na inuuna sa buhay natin, mga kapatid, napakalaki ang pag-asa po natin. At yung kapayapaan mararamdaman mo. Kaya nga sabi doon, ulitin lang natin yung talata, now the God of hope fill you with all joy, in peace, in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Eh marami ngayon walang pag-asa, mga Kristiyano, sila pa yung nangunguna na nawawala na ng pag-asa eh. Dapat tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, tayo yung makakitaan ng kapayapaan, kakitaan tayo ng may pag-asa dahil ang Diyos natin ay punong-puno ng pag-asa. Siya po ay Diyos ng kapayapaan. Siya po ay Diyos ng pag-asa. Tapos ikaw, Kristiyano, nawawalan ka ng pag-asa? So nasaan yung pananampalataya natin, mga kapatid? So, tingnan natin, panglima, the gospel means of nourishing inner man. Yon, yung gospel, ito yung pagkain ng ating inner man. Ano yung inner man? Yung ating kaluluwa. Mayroong inner man, mayroong natural man, mayroong tinatawag na carnal man. Yung inner man, ito yung kaloob-looban natin. Yun yung kailangang pakainin natin. Ano yung sabi doon? 1 Peter 5:1. Ano yung sabi ni Peter? The elders which are among you, I exhort you, who am I also an elder, and I am witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory of that shall be revealed.
Tapos Acts 20:28, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God, which he had purchased, purchased with his own blood. Yon, pakainin daw ang iglesia ng Diyos. O sa ibang iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos, iglesia ng mga panganay. Kahit anong klaseng iglesia yan, basta nandun, biblical po yan, kasi nagtatalo-talo, anong pangalan ng iglesia yan. Tinan po natin sa 1 Timothy 3:15. Para nababalanse po natin. Kasi iba, pag hindi iglesia ng Diyos, hindi raw sa Diyos. Pag hindi iglesia ni Kristo, hindi raw sa Diyos. Tingnan nga po natin mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niyo sa Tarulong, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. House of God, mga kapatid, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So kahit gamitin mo yung house of God, tama. Gamitin mo yung church of the living God, tama. Gamitin mo yung the pillar and ground of the truth, tama. Gamitin mo yung Church of Christ, tama. Church of God, tama. Church of Corinto, tama. Church of Cavite, tama po yun. Kung ang aral mong dala-dala, kung ang prinsipyo mo ay ayon sa banal na kasulatan, tama nga yung pangalan, Church of God, Church of Christ, Church of the Living God. Pero ang doktrina mo ay doktrina ng demonyo. Paano mangyayari yun? Tama. Tama nga yung pangalan, pero doktrina mo mali. So, dito pinapakita natin mga kapatid, the gospel's means of nourishing inner man. Kaya ang trabaho po ng mga minister to feed. Ano ipipid natin? Dapat tama yung ipipid natin sa ating mga sa ating mga kapatiran. Kaya sabi na po dito sa Acts 20:28, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers. Yung overseers, ano yung overseers mga kapatid? No, tagalan mo, siyang tagabantay, overseers, to feed the church of God. Pakainin yung iglesia ng Diyos. Tapos sa verse Hebrews 6:3, and this will we do if God permit. So, yung mga bagay na yung mga kapatid, maganda maintindihan nating lubos. Kasi marami yung hindi naintindihan the purpose of the gospel. Susunod, the gospel liberates the believer from the oppressive yoke of legalism. Yon. Ibig sabihin ng legalism, yung mga namumuhay pa sa mga kautusan, yung mga nandun pa, namumuhay pa sa batas ni Moises. Mayroon pong batas si Moises, may batas si Kristo. Yon, iba ho yun. Kaya nga sabi ni Kristo, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo. Kanino utos? Kay Kristo. Hindi kay Moises. Kay Moises po, sabi ni Kristo, si Kristo mismo ang nagsabi, tinan po natin yung Luke chapter 16, verse 16. Siyempre, marami hong hindi aayon dito. Hindi ko naman problema yun kung hindi ka aayon. Basta ayon ako sa salita ng Diyos. Sabi doon, the law and the prophets were until John. Since that the time the kingdom of God is preached, and every man preacheth into it. Yung kautos daw at ang mga propeta ay hanggang kayuan lang. At pagkatapos doon, yung kaharian ng Diyos ay ipinangaral sa lahat ng tao. At maraming pumapasok dito. So, yan, pag-aaral natin sa sunod dyan, yung mga about the law. Maraming batas na dapat pag-aralan sa lumang tipan. Pero siyempre, hindi natin pwedeng tapusin na yun yan at papag-aralan natin yan sa mga susunod mga kapatid. So anong sabi doon sa John 8:32? And you shall know the truth and the truth shall make you free. So yung mga bagay na dati nating hawak, pag nalaman natin yung katotohanan, unti-unti nating bitawan na yan mga kapatid. Yun. At totoo na nga ang malalaman at matututunan natin Mga ngatuwiran ka pa. Yon, hindi dapat tayo nangangatuwiran sa salita ng Diyos. Kapag nabasa mo, yun, magpasakop lang tayo.
Intindi natin, Paulo, humimingi tayo ng gabay sa Banal na Espiritu na maintindihan mo. At kapag naintindihan mo, isa pumuhay mo. Hindi yung alam mo, pero hindi ang buhay mo, baliktad doon sa nalalaman mo. Ano po? Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith you Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Yun. Yun yung trabaho ng Banal na Espiritu, mga kapatid. Ng gospel. Na tayo po, the gospel liberates the believer from the oppressive yoke of legalism. Kaya nga di ba, yung mga sabi-sabi, mga tradisyon, yung mga batas-batas, batas ni Kristo na po sa bagong tipan. Ano po? The gospel proclaim Christ's finished work. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20, ang sabi ni Apostol Pablo, and all the things are of God. Lahat daw ng bagay sa Diyos, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ, and had given us the ministry of reconciliation. To wit, what God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Now, then we are ambassador of Christ. And so as thou, God did beseech you by us, we pray you, Christ, instead be you reconciled to God. Tapos Isaiah 52 verse 7, how beautiful upon the mountain are the feet of him that bringeth good tidings, that publish salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. So ito po yung sabi dito, no? Napakabuti daw. Yun, sa kabundukan, yung mga paang nagdadala ng mabuting balita. Kanino dadalhin yung mabuting balita? Sa mga believer, sa mga born again. Hindi ka pwedeng magdala ng balita sa hindi naman tatanggap, sa hindi nakakaintindi, sa patay. Pag hindi born again, mga kapatid, ang tinuturing ng Biblia na patay, may patay ho bang tumatanggap? May patay ho bang tatanggap ng mabuting balita? Wala ho, mga kapatid. Pumunta ka sa sementeryo at magdala ka ng mabuting balita. Sabihin mo doon kung may tatanggap po doon. Wala akong magtatanggap doon kahit anong magandang balita. Sabihin mo, magbibigay ka ng ng ayuda doon sa mga patay, doon sa sementeryo. Tingnan natin kung may tatanggap ng mga ayuda. Hindi ho tatanggap yon. Kasi spiritual, physically, patay ho lahat. Ilong, lahat, walang function. Naroon din sa spiritual, kapag ang tao hindi born again, walang function sila. Kahit anong dala mong gandang balita, hindi nila tatanggapin nga, patay nga po sila. Kailangang mabuhay muna sila spiritually. Kaya yung pagdadala ng magandang balita, hindi yung kung saan-saan. Yun, kailangang gabayan ka ng banal na espiritu, ipag-pray natin na dalhin ka doon sa mga tamang tao, na mga born again, mga Kristiyano nga, believer na, para dalhin ang magandang balita. Para sila ay maparaya doon sa mga maling aral na kanilang dala. So, ano po yung sunod? The gospel urges men to turn from the idolatry and to worship the true God. Ayun, di ba? Dati tayo, kahit tayo Kristiyano na, born again na, pero sumasamba pa rin tayo sa mga di dapat sambahin. Pero nung nabasa natin na bawal palang sambahin ang mga gawa ng tao na sinasabi dito sa Exodus, ito, nabasa ko dati. Naalala ko yung classmate ko nung ako'y high school, no? Ito yung unang pinabasa sa akin, Exodus chapter 20, verse 1 hanggang 6. Basahin nga po natin, mga kapatid. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that in the water under the earth.
Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousand of them that love me and keep my commandments. Yan, ito yung unang nabasa ko na medyo nagkaroon ako ng aware na during the time. Sabi ko, matagal na pala akong gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Tapos no sumunod na binasa ko, ito yung Psalms 115. Yon, dito po sa 115 verse, simulan natin sa verse 3. Ano po yung sabi po ng psalmist po doon, mga kapatid? Tingnan po natin yung Psalmist chapter 115 verse 3. Sabi doon, but our God is in heaven. Heavens, he had done whatsoever he had blessed. Their idols are silver, gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they have not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their truth. They that make them are like unto them, so is everyone that trusteth in them. Yon. Ito yung mga nabasa ko noon na sabi ko talagang kailangan natin talagang mapalaya na sa katotohanan. So, nagpasakop ako sa katotohanan at yung mga bagay na hindi karapat-dapat, inalis ko na. Kasi yun po yung hindi karapat-dapat sa Diyos. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, for they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. Yun. Kailangan pagsilbihan natin yung totoong Diyos, hindi yung mga idols. Yung mga idols, mga kapatid, tingnan mo natin, mayroong sinasabi si Apostol Pablo na mga idolatry. Hindi na ito gawa ng tao. Mismo na sa iyong sarili na yung idolatry. Colossians chapter 1 chapter 3. Ano po yung sabi doon ni Apostol Pablo sa verse 5? Sabi po doon, mortify therefore your members which are upon the earth. Fornication, yon, uncleanness, inordinate affection, evil complacent, and covetousness, which is idolatry. O hindi na pala ito literal na rebulto o gawa ng tao. Nasa iyo na yan, na dapat talagat matanggal na sa iyo. Sabi doon, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, and the which you also walk sometime you live in them. Yun, ito yung sabi ng ating ng banal na kasulatan, mga kapatid. So, sabi doon, all who are blessed to have it are commanded to teach it to others. Yun, kung nagagawa natin yun, i-share natin. Huwag natin suluhin yung tamang aral. So kapag may nakausap ka at may tangan-tangan kang tamang aral, huwag mong suluhin. Huwag tayo maging selfish. Dapat isinishare natin, alam mo kapatid, ang kaligtasan pala ay gawa ng Diyos. Ano ibig sabihin ng gawa ng Diyos? Yung tinatawag pong eternal salvation, ito ay gawa ng Ama. At yung tinatawag na legal phase of salvation, ito ay gawa ng anak. At yung tinatawag na vital phase of salvation o regeneration o pagiging born again, ito'y gawa ng banal na espiritu. So, dapat i-share po natin yon. Magandang balita po yun, mga kapatid. Kailan lang natin natutunan yung magandang balitang yon? Ang alam lang natin, tanggapin natin si Kristo at ikaw ay maliligtas. Isang bahagi lang po yun, na kaya ka tumanggap kay Kristo dahil born again ka. Wala akong tatanggap kay Kristo pag hindi born again. Diba? Sabi ng ating Panginoon Tinan po natin yung John 6:44. Yung iba kasi namimiluso po na ang tao daw ay may free will na lumapit kay Kristo.
Ay tingnan natin yung sabi ni Kristo kung may kakayanan kang lumapit sa Kanya. Tingnan natin yung John 6:44. Kasi minsan may nakausap ako, alam mo Pastor, tayo ay may kalayaang, may kakayanang lumapit kay Kristo sapagkat tayo binigyan ng tinatawag na free will o kalayaan. Tingnan natin kung anong sabi ni Kristo doon. Sabi ni Kristo, no man can come to me. O mayroon bang makakalapit kay Kristo? Sabi ni Kristo, wala. No man can come to me except the Father which had sent me through him, and I will raise him up at the last day. O paano kang magyayabang na ikaw ang lumapit kay Kristo? Ikaw pala'y nakalapit kay Kristo dahil inilapit ka ng Ama kay Kristo. O paano kang magyayabang? Huwag ko tayong mayabang mga kapatid. Basahin po natin ang Biblia. Ang Biblia sabi doon ni Kristo, walang makalalapit sa akin. Paano pa ang dudugsungan mo yon? Tapos sasabihin, hindi, ako ang may gusto. Kaya ka nagkagusto, unang-una, at Diyos ang gumusto. Una. Tapos nagustuhan mo niyan dahil ang Diyos muna ang gumawa sa buhay mo. Dahil yung mahabang pag-aaral po yan mga kapatid. At kahabayaan nyo at pag-aaral natin mabuti yan. So, sabi doon, Matthew 5:14, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a basel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yun, gusto ng Diyos magliwanag tayo bilang Kristiyano. Hindi lang yung sa salita, kundi sa gawa. Combination po yun. Nagsasalita ka ng tama, namumuhay ka ng tama. Yung iba, may tama na. Bakit to? Tatamaan ka na sa Diyos. Kasi alam mo, ang tama, hindi mo pinamamuhay yung tama. Kaya maraming Kristiyano ngayon talaga napapalo ng Diyos, nadidisiplina ng Diyos. Tandaan po natin, may pagdidisiplina ang Diyos. Kapag hindi ka namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, didisiplinahin ka ng Diyos. Ang tawag doon, chastisement. Nakatulad ng sinasabi dito po sa Hebrew chapter 12, verse 6. Tignan po natin yung verse 6, sabi doon, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are you bastards and not sons. So ito ay nagpapatunay na kailangan tayo'y mamuhay. Yon, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya sabi doon, you are the light of the world. Kayo ang ilaw, sabi ng Panginoon. Let your light so shine before men. Yun, hindi lang yung sarili mo lang nakita. Ang alam mo, magaling ako, Kristiyano ako, membro ako ng iglesia sa Cavite. Alam mo, ang ganda ng aral namin. Ikaw lang nakakita sa sarili mong kabutihan eh. Dapat sabi doon, let your light so shine before men, that they may see your good works. Yon, hindi yung pinupuri mo lang sarili mo. Pero yung ibang tao, ang daming sinasabing against sa'yo, masasama, dahil yun ang ginagawa mo eh. So dapat tayo ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. And glorify your Father which is in heaven. Matthew 10:27, ano yung sabi doon? What I tell you in darkness, that speak you in light. And what you hear in the ear, that preach you ye upon the housetop. Sabi ni Paul kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 6. Charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Yon. Ano yung sabi niya sa verse 2? Preach the word. Be instant in season. Yon. Kaya yung pangangaral, wala kang pipiliin klima. Ay, pastor, hindi mo na ako pupunta doon. Brother, hindi mo na ako pupunta doon. Ang lamig, ang init, ano bang klima ang gusto mo? Ay, dito sa Pilipinas, dalawa naman ang klima, dalawa lang naman ang klima eh. Ba? Taglamig at tag-init. Sabi ng iba, tatlo na raw, taghirap. Yon. Tag-ulan, tag-init.
O yung iba, taghirap. Bahala na kayo kung anong klima ang gusto nyo. Pero doon, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na sabi doon, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering in doctrine. Alam mo, doctrine talagang number 1 mga kapatid eh. In doctrine daw eh. Rebuke, sabi doon, reprove, rebuke, exhort with all long suffering in doctrine. Yun, aral talaga. Yan importante yung aral. For the time will come, sabi ni Apostol Pablo, when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, yung sariling pita, shall they heap to themselves teacher. Gusto nilang magturo sa kanila, yung masaya sila. Yung kahit walang aral, basta i-aaros yung emotion nila. Yun, tumalon ka sa 10 beses. Yun, pag tumalon ka sa 10 beses, pagdating mo sa bahay, yung laman, yung balde, puno ng bigas. Yun, yung mga pambubula. Yung gusto ng mga ito eh. Having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth. Alam mo, nilayo na nilang kaltain nila sa katotohanan. Ayaw na nilang makinig ng totoo. Gusto nila pambubula. Nabinuang pambubula ng mga mambubulang mga pastor, mga ngaral. Na sabi doon, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of the ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Yun, yung sabi ni Apostol Pablo. Kasi alam naman natin sa Apostol Pablo, talagang yung kanyang ministeryo, wala hong pagpahipokrito. Lahat po ng kahirapan, naranasan nga po ni Apostol Pablo para maipangaral sa iba't ibang lugar ang katotohanan. Kaya nga, sa iba't ibang dako, sa Roma, sa Corinto, Galacia, Episo, Colossia, Thessalonica, narating po niya, yan layo po ng mga lugar na yan. Wala pa namang LRT, wala pa namang aeroplano during the time, wala pa namang sasakyan. Di tulad ngayon, mga pastor ngayon, may sariling private plane, may sariling mga Pajero, BMW, wala namang masama doon. Pero ang sinasabi natin, mas magaan na ngayong gawin kaysa panahon ni Pablo. Bakit hindi natin magawa? Maraming bagay na nakakaagaw So, 1 Peter 3:15, dito po tayo magtatapos mga kapatid. But sanctify the Lord God in your hearts. Yun. And be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Yun, maging ready tayo. Sabi ni Apostol Peter, no, sa mga mananampalataya, kapag may nagtanong, huwag mong sabihin, itanong ko muna kay pastor. Paano kung hindi na makasagot si pastor? Dapat alam mo yung pananampalataya mo. Kahit ikaw hindi pastor, kaya mong dipinsahan, kaya mong ipaliwanag. Alam mo, tinanong ka, ano mong paniniwala mo, brother, sister, sa kaligtasan? Ang kaligtasan ba sa iyo ay nawawala o hindi nawawala? Baka sabihin mo, nawawala kasi pag nagkasala ko, wala ng kaligtasan. Anong nawawala kapag ikaw ay nagkasala as a believers of the Lord? The joy of salvation. Hindi po nawawala yung kaligtasan. Kasi binigyan ka na nga ng eternal na buhay eternal life Ang Diyos hindi agaw bawi. Pag binigay ng Diyos, binigay po yan. At ang pangalan po natin mga kapatid ay nakasulat na sa aklat ng buhay before the foundation of the world. Alam mo, wala ka pa dito. Wala pa yung mundong ito. Nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Tapos mawawala lang yung kaligtasan mo. Sayang na sayang lang. Alam mo, 10 taon ka naglingkod. Medyo nagkasala ka lang ng kaunti, wala na yung kaligtasan. Napakahirap pa ng kaligtasan ng ginawa, ang ino-offer sa'yo ng Diyos. Ang Diyos hindi ka pinapahirapan sa eternal salvation. Kasi hindi mo naman talaga magagawa yon. Siya nga ang gumawa nun Ang gagawin mo lang, sumunod. Part ng ating practical na buhay dito sa mundo. Part ng ating pagiging anak ng Diyos. Pero yung eternal salvation, hindi natin problema yon.
Ang Diyos po ang gumawa nun, yung eternal salvation. He chose us before the foundation. God the Father po yon. Ang pagtubos, Jesus Christ died for the elect or for the sheep. Ang Holy Spirit, regenerate. Yun ang trabaho niya. So ano pang trabaho mo? Sumunod na lang. Wala ka nang gagawin kundi sumunod. Hindi mo trabahong iligtas yung kaluluwa dahil mayroong tagapagligtas ang gumawa nun. Mayroong mediator between God and man. Dito po sayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ay yung ibang mga pastor, ibang mga Kristiyano ginawa sila yung mediator Ilan yung niligtas mo sa Panginoon? Hindi ikaw ang tagapagligtas. Baka ikaw ang ginamit ng Diyos para madala yung magandang balita. Pero hindi ikaw yung Savior. So yun po yun mga kapatid sa umagang ito. At tatalakay po natin yung the purpose of the gospel. At pwede nating reviewin yan. At marami pa pong mga talatang dapat nating basahin, pero limit po yung ating oras. At sa sunod, marami nating pag-aaralan at patuloy lang po tayo na mag-aral para sa ating ikalalagong espiritual. So tayo po ay